uubusin lang tayo ng China nang walang kalaban-laban. Ito yan. The defense of the country will not only involve the regular troops but also our reservists. We have to shift manpower to be able to help areas that needs assistance. But more importantly, we have army reservists in that area contributing to the defense. Dito muli Hindi nyo nga mapapansin. Kung hindi nyo napapansin, no, bakit tayo patuloy na nagdadagdag ng mga puwersa doon sa mga lugar kung saan merong prone sa attack? Kagaya ng Batanes, mga utol, yung pinakadulo ng Pilipinas, prone yan sa attack. Or kumbaga, kapag nangyari naman kung hindi naman dito sa Pilipinas magsisimula, malamang sa Taiwan, pwede sa Taiwan. Kung sakali sa Taiwan, mas madali rin natin madedepensahan yung bahagi natin dahil yung Batanes ay halos 200 nautical miles lamang ang lapit sa Taiwan, mga utol. So yun yung mga dahilan. At kung mapapansin ninyo, lahat halos ng pahayag ni President Marcos kapag usapin ng military forces, palagi niyang sinasabi na talagang may threat. 'Di ba? So talagang andyan na. Hinihintay na lang. Puntahan natin tong sa Philippine Star Global. No? Marcos to AFP. Be ready to defend Archipelago. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Hindi na natin may kakaila itong mga utol na yung banta ng gera nandyan na talaga. Okay, partikular dito sa South China Sea, sa West Philippine Sea, yung banta ng China na nang napipintong gera talagang nandyan na, mga utol. So yun yung mga dahilan kung bakit kaliwat kanan ng mga military exercises halos hindi lamang dito sa atin kundi halos sa buong mundo ay naghahanda na sila sa napipintong gera. Aminin man natin o hindi ay nandyan na yan. Kaya itong mga utol ang pag-uusapan natin, Army Chief General, pinagbantaan ang lahat. May nakakatakot na babala sa lahat, prepare for war. Pero paano nga ba pinaghahandaan ng Pilipinas itong napipintong digmaan, mga utol? Ito'y mula kay Mel's Castle. Pakisubscribe yan, pakilike na rin yung video game. Alamin na natin to. Nakakilabot ang anunsyo ito ng Armed Forces of the Philippines. Matapos kasing ibalita ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang pagdedeploy ng militar at Philippine Navy warship sa Batanes malapit sa Taiwan, kumpirmado na ito. 5,000 mga sundalong Pilipino ang magsasanay sa bantang pananakop sa Pilipinas. Ang mas nakakabahala pa dyan, naghahanap pa ang AFP ng mga Pilipinong gustong maging Philippine Army Reservist kung magkakaroon ng giyera. Ipagkailaman ng AFP, pero parang totoo nga na may pinaghahandaan tong nagpipintong digmaan. This exercise will make us realize our capabilities and the gaps that we may be able to face, because it's only through simulating scenarios that we will be able to understand the gaps that we would be experiencing. Kulang ang Totoo, mga utol, hindi naman natin maididinay yan. Hindi na maididinay ng ating gobyerno na nandyan na, nakaumang na yung gera. Sabi nga ng mga war expert, okay? Kaliwat kanan na mga komento ng mga war expert na yung digmaan nandyan na at pinipredict nila na possible, sabi ng sa UK, ng British Kingdom, 5 to 10 years magsisimula na ito. Anytime, no? Pero yung iba ay nagsasabing year 2027, yung iba naman ay year 2025. So ano nga ba? Kailan nga ba talaga magsisimula? Ayaw natin magsimula. Pinipigilan ito, mga utol, ng mga, syempre, ng mga taong ayaw talaga ng kaguluhan. Ngunit merong mga yung nakatagong mga puwersa na gustong mangyari o layunin mangyari itong digmaan na ito. Siyempre, ang digmaan ay isa ring uri ng negosyo, mga utol, para sa kanila. Pero para sa mga ordinaryong mamamayan, tayo ang kawawa dito, mga utol, kapag nangyari yan, dahil hindi naman yan basta lusuban lamang. Batuhan yan ng nuclear missile, hindi
hindi yan ganong kaordinaryo na labanan. Missile to missile ang labanan yan. So sobrang lala na mangyayari, kaya kung maari ay mapigilan, sana'y mapigilan. Mamaya check natin yung report tungkol sa paghahanda ng Pilipinas, kung ano talaga ang ginagawa ng Pilipinas para madepensahan natin ang ating mga teritoryo. Okay, tuloy muna natin. Ating kasunduluhan pag nagkaroon man ng gyera. Ayon yan kay Lieutenant General Roy Galido. Dapat may sapat anyang kaalaman ang bawat Pilipino kung hahantong man sa gyera ang girian ng Pilipinas at China. Tama. Pag hindi tayo nagdagdag ng karagdagang mga Pilipinong handang mapaglaban para sa ating bayan, uubusin lang tayo ng China nang walang kalaban-laban. Ito yan. The defense of the country will not only involve the regular troops but also our reservists, which we have to shift manpower to be able to help areas that needs assistance. But more importantly, we have Army reservists in that area contributing to the defense. Dito muli Hindi nyo nga mapapansin. Kung hindi nyo napapansin, bakit tayo patuloy na nagdadagdag ng mga puwersa doon sa mga lugar kung saan merong prone sa attack, kagaya ng Batanes, mga utol, yung pinakadulo ng Pilipinas, prone yan sa attack. Or kumbaga, kapag nangyari naman kung hindi naman dito sa Pilipinas magsisimula, malamang sa Taiwan, pwede sa Taiwan. Kung sakali sa Taiwan, mas madali rin natin madedepensahan yung bahagi natin dahil yung Batanes ay halos 200 nautical miles lamang ang lapit sa Taiwan, mga utol. So yun yung mga dahilan. At kung mapapansin ninyo, lahat halos ng pahayag ni President Marcos kapag usapin ng military forces, palagi niyang sinasabi na talagang may threat. 'Di ba? So talagang andyan na. Hinihintay na lang. Puntahan natin tong sa Philippine Star Global. Marcos to AFP. Be ready to defend archipelago. So dyan pa lang may hint na kayo na bakit kailangan maghanda na idepensahan. Kasi may threat na. Meron na talagang threat na anytime pwede tayong lusubin nitong kalaban natin, which is sa ngayon ang China. Di ba? Mga utol, President Marcos has ordered the military to be always ready to defend the country against emerging threats, saying there's no room for complacency even in the face of encouraging developments. O kahit pa nagkakapag-usap o maayos, hindi pwedeng magpakakampante kasi anytime pwedeng lusubin tayo ng China. At ang tanging na dahilan, palagay ko, kung bakit napipigilan ang mga plano nitong China sa mga tinatangka nila, dahil na rin sa presensya ng United States of America, dahil alam nilang mapapalaban sila. Pero kung tayo lamang, palagay nyo ba ay hindi pa lumulusob yan? Palagay ko matagal na tayong nilusob niyang China. Kung wala tayong mutual defense treaty with the US, matagal na tayong nilusob niyan. Kaya nauna na tayong magpadala ng mga puwersang militar ng US dito sa Pilipinas kasi kung wala pa sila, kahit may mutual defense treaty tayo, pag pinlusob tayo, it's too late para dumating yung reinforcement ng United States of America. Kumbaga, nasakop na tayo. Di ba sabi nga ng China, hindi daw aabot ng 24 oras pag tayo sasakupin, tayo lulusubin, hindi tayo aabot o tatagal ng 24 oras. Ganon sila kakampante, na ganon sila kalakas, ang layo ng lakas nila sa Pilipinas. So ano masasabi nyo dyan? We must be, pakicomment na lang, we must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. So yan, napakalinaw niyan mga utol. So nandyan na talaga yan. Okay? Paki-comment na lang ang inyong opinion. Hindi na po yan biro ha. Tuloy na muna natin. Ang nanawagan ng Armed Forces of the Philippines sa mga gustong lumaban para sa Pilipinas. Na magpalista na sa Armed Forces of the Philippines at magsanay na ngayon. Baka kayo na ang susunod na tagapagtanggol ng Pilipinas sa mga bantang pananakot dito. Tara at hikayatin na ang bawat kilalang Pilipino na lumaban para sa bayan. We're encouraging our fellow Filipinos to volunteer to be patriots and be reservists. Nananawagan na ang Armed Forces of the Philippines. Because they're already residents in the area. So the more we get reservists,
the better for our country. Layunin nga ng nasabing pagsasanay ang kahandaan ng Pilipinas sa kinakaharap nitong pagbabanta mula sa China. Tututukan rito ang aksyon ng AFP sa pagdepensa sa ating bansa sa external threats. This exercise is designed to test and hone the determination of the Philippine Army in ensuring its combat readiness and adaptability. Additionally, it functions as a formidable demonstration of the Army's capabilities and unwavering resolve. This exercise not only contributes to the development of the Army, but to underscore the organization's pivotal role in safeguarding the integrity and strength of the Republic. See, this is the more challenging aspect in the area of defense, really sustainment. How do we feed the 4,000 people? How do we supply them? How do we sustain them? This exercise or this undertaking has never been experienced by the Philippine Army because we got used to dealing internal threats that we can easily sustain. Combine mga utol, yun yung pinag-uusapan na yung talagang pinaplano nila, pinag-aaralan na nila kasi sanay nga naman ng mga sundalong Pinoy sa internal threat lamang. Paano pag external threat kagaya ng China? Kung sakaling sakupan na ang mangyayari. Anyway, kung mapapansin ninyo nga, ay hindi na po humihinto ang mga military exercises na kabilang ang Pilipinas. Dahil nga po talagang nandyan na yung banta ng gera, so kailangan ready o handa na ang mga sundalong Pinoy sa gagawin kung sakaling mangyari na. Ganun po yung paghahandang ginagawa ng Pilipinas ngayon. Ganun nakalala yung sitwasyon na alam nila anytime soon pwede na mangyari. So yung interoperability, yung mga practices nila with allied forces, no, na para alam nila kung paano sila kikilos kapag nandyan na yung mismong laban. So ganun na po yung kalala. Pero paano nga ba pinaghahandaan ng Pilipinas? Puntahan muna natin itong isang article na nabasa ko mula sa Foreign Policy Research Institute. So mga tao na to na nagsusulat nito ay mga eksperto sa mga bagay na yan. Okay? How is the Philippines preparing for conflict in the South China Sea? Okay? The return, unang-una pa lang the return of the US troops to the Philippines earlier this year signals a new level of long-standing tension between Manila and Beijing over South China Sea. So yun yung nagpapakita ng senyales, no? Yung pagbalik ng tropa ng Amerikano dito sa Pilipinas na meron na talagang banta ng gera o banta ng China. Okay? So napakalinaw niyan. This heightened tension in the South China Sea might be a precursor to a Chinese invasion of Taiwan, a conflict that would prove incredibly damaging to the Philippines and other nations in the Indo-Pacific in addition to Taiwan. Kapag nangyari yung gerang Taiwan-China, automatic damay tayo. Hindi natin pwedeng sabihin hindi tayo madadamay. Dahil sasaklolo malamang ang United States of America at pag sumaklolo ang United States of America, malamang kasama na tayo doon. Okay? So the Philippines is not backing down from defending its territory despite significant risks to the country if China continues to flex its military might by building infrastructure in the South China Sea. So ngayon ay napapabalitang muli na namang gagawa ng artificial island itong China. Anong magagawa ba natin kapag sakaling nagsimula na naman silang mag-build ng panibagong infrastruktura sa ating teritoryo? Gera na ba talaga yan? Anong masasabi nyo dyan, mga utol? Ayan na mga paghahanda ng Pilipinas. Napakarami pa. So ngayon meron na naman tayong ginagawa na military exercise with Japan. Kakatapos lang yung sa US, pero knowing napakarami nating kakamping bansa, medyo kampante tayo. Pero ang ibig sabihin, hindi ibig sabihin na yung damage mababawasan o hindi pa rin ganun kalala. Malala po dahil malalakas rin ang mga kagamitan ng China. Paki-comment na lang ang inyong opinion. Tuloy na natin. Joint Combined Arms Exercise. And other reservists from the Philippine Marines.
including the reservists. Joining the activity. So this exercise is about getting us to work together, sorting out details, Tingnan mo. wherein the major services have their each individual capabilities being brought in, and this is to practice us on how to command and control larger fighting formations Ayun. from the various major services. It's about putting all those individual capabilities to achieve greater effects. So, ito yun. The doctrine is we fight together, we work together to achieve a greater effect. Kung Eh, real mga utol sa totoo lamang, yan na yung ano niyan. Yan na yung tunay na dahilan niyan. Yung mga military exercises na yan. Paghahanda sa napipintong digmaan. Yun na po yun. Wala na pong iba. Hindi na natin kailangan pampaligoy-ligoy na pagandahin pa. Ito'y paghahanda sa gerang inihahain sa atin ng China. Okay? Maraming salamat kay Mabs Castle. Huwag niyo kakalimutan i-comment ang inyong opinion. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.